Maraming salamat mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong hapon kaninyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Basta Pilipina, guwapa niya. Sabi ko, basta Pilipina, maganda talaga yan. Bakit? Nakailang Miss Universe tayo. Diba? Ang dami nating Miss Universe na winners. Ibig sabihin, kilala tayo sa buong mundo bilang maganda, maganda ang babae. Ang mga lalaki kaya? May hugot ka man. Kasi amin talaga ang mga lalaking Pilipino. Ano ang mga gwapo man? Kung hindi gwapo ang Pilipino, gwapo ang? Wala. Mga Korean, siyempre. Kasi kailangan natin magpasalamat sa kanila. Lalong-lalo na sa ating local government unit ng Seoul at sa ating Korean Police. Dahil pinahintulutan nila tayo magsama-sama ngayong hapon na ito at tumulong sila sa atin para mabuo yung ating programa ngayong hapon na ito. Kaya kailangan natin pasalamatan at palakpakan ang Korean government and Korean Police. Thank you very much. Paano sabihin sa Korean yun? Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Dahil mamaya, baka sa sobrang excitement natin ay makalimutan ko magpasalamat. Una, ang aking pasalamat sa ating mga organizers, local organizers sa Filipino community dito sa Korea. Pakitaas ng kamay ng mga organizers, volunteers at tumulong. Iba't ibang grupo, una na ang Hakbang ng Maisog at iba-iba pa ang grupo. May nasahan kayo? Na nagtulong-tulong at hirap, pagod, pawis nila ang kanilang inilaan para mabuo ang ating programa. Bislak Megus New Paycorn Butchon Community Yewa Vendors, DDS Supporters Seoul, DDS Supporters Leaders Gwangju. Japan. Saan kayo? Japan Maisog, nandito? Patriotic New York. Dito ba? At UFG at PDP. Maraming salamat sa inyong lahat. At susunod na pagpapasalamat ko ay mula sa akin para sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo, at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang eleksyong taong 2022. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pag-usapan natin yan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat siya sa pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya at sa inyong pagdarasal para sa kanyang kalayaan. Maraming salamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. At ang huling pagpapasalamat ay sa akin at sa inyong lahat na naririto. Marami sa inyo ang may trabaho, kailangan maglaba, magpalit ng leave,
nag-absent, galing sa ospital, at lahat busy sa buhay nila. Pero nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang inyong oras para sa akin, para kay Senator Robin Padilla, at para sa bayan natin. Maraming salamat sa inyo. Marami sa inyo nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay lang siya? Pinapaabot niya sa inyong lahat na huwag kayong mag-alala dahil wala naman siyang nararamdaman sa kanyang kalusugan. May edad na siya, may mga sakit na siya, oo, pero walang emergency na nararamdaman siya sa kanyang kalusugan. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala at lalong-lalo na huwag kayong gumastos na pumunta doon sa Hague. Sabi niya, ayaw niya na gumagastos kayo ng pera ninyo para sa pagpapakita ng suporta sa kanya dahil mas kailangan yung pera ninyo ng inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas. Nasa ilang days na ba siya? Sobra 100 days na siyang nakakulong doon sa prison Scheveningen sa ICC detention unit ng The Hague, Netherlands. Dalawa po ang tinatanong at hinihingi ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte. Una na, ang interim release o yung pakawalan ka habang tumutuloy ang kaso. Marami sa inyo, kilala yon bilang tawag na bail. Pero sa ICC o sa Rome Statute, walang bail ang isang accused. Meron lang siyang interim release ang tawag. Paano ka pa mabigyan ng interim release? Unang-una, kailangan umattend ka ng hearing ng trial kapag sinabi ng korte na kailangan mo pumunta doon sa korte. At kaya yon gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi naman siya lalayas. Paulit-ulit niyang sinabi, sumama na nga ako, pinadala ko na, tinulak niyo na ako sa airplane, dinala niyo na ako ng eroplano ninyo dito. Wala akong intensyon na lumayas. Nasa Hong Kong na ako. Pwede na akong mawala. Pero ano ang sinabi ko? Uuwi ako sa Pilipinas. At yun lang din ang sinasabi niya hanggang ngayon. Wala siyang sinasabi, magtatago ako sa Africa, magtatago ako sa Antarctica. Wala siyang sinasabing ganon. Sinasabi lang niya, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Gusto kong bumalik ng Davao City. Ibig sabihin, sa ICC, kapag hinanap nyo yan, alam nyo kung saan hahanapin yan. Nandun lang yan. Sa Davao City. Hindi yan nalayas. Pangalawa, sinasabi doon, dapat hindi niya i-obstruct ang investigasyon o ang trial proceedings. Ang tagal na ng investigasyon, paulit-ulit, sa sinasabi nilang mga krimen. 2012, hindi pa Pangulo, si Tatay Dugong, pumunta na. Si Justice Secretary de Lima, nag-imbestiga siya doon. Walang kapangyarihan si dating Pangulong Duterte noon. Tumuloy-tuloy ang investigasyon. Wala siyang sinabi na itigil nyo yan, bawal yan, huwag kayo pumasok dito. Walang ganyan na nangyari. Ibig sabihin, para sa kanya, ituloy nyo lang. Noong siya ay Pangulo,
nag-file ng kaso sa ICC si Senator Trillanes. Alam na ni dating Pangulong Duterte kung sino ang mga witnesses. Hindi naman tinago yun sa ating lahat, di ba? Yes. Paulit-ulit ang investigasyon at pagbibigay testimonya ni Las Cañas at ni Mato-Bato. Meron ba siyang ginawa kay Las Cañas o kay Mato-Bato? Kay Trillanes man? Wala. Buhay na buhay ang buhok. Patay na pala ang buhok ni Trillanes. Buhay na buhay si Trillanes, pero ang kanyang buhok, hindi ko lang sigurado. Walang nangyari kay Mato-Bato. Walang nangyari kay Las Cañas. Alam ni dating Pangulong Duterte kung nasaan sila. Nakialam ba siya sa investigasyon? Nakialam ba siya sa mga witnesses? Wala. Noong siya ay nawala na sa katungkulan, bumaba na, tapos na ang termino, nagkaroon na investigasyon. Pumasok ang mga investigators ng ICC pa ulit-ulit sa Pilipinas. Alam ko, at sinasabi namin sa kanya, alam namin, dahil nakikita namin ang records. Anong sinabi niya? Pabayaan nyo sila mag-imbestiga. Noong nagkaroon ng Quadcom hearing ang bahay ng mga alam mo, sandali lang ha. Mamaya na yung speech ko. Kahapon, dumaan ako sa department store. Kasi bumili kami ng pang youth bag doon sa mga sinuportahan namin na basketball team ng mga bata. Dumaan ako sa yung department store. Yung sa mga sapatos ba? Sapatos section. Tapos paglingon ko, meron ako nakitang sapatos. Meron siyang butoy-butoy ba? Butoy-butoy, siya. Ganda siya. Pag lalaki siya, panlalaki. Pero mapapalimog ka kasi kakaiba siya eh. Meron siya ganyan-ganyan. So tinanong ko yung sabi ko, is this crocodile? Sabi niya, no. Oo. Bird. Sabi ng kasama ko, ostrich yan, ostrich. Sabi ko, ostrich. How much? 60,000. 60,000 pesos. 60,000 pesos. Tapos, tinanong ko, sir, ang laki ng crocodile mo, sir. Tapos, meron pong representative ang House of Representatives. So, ipakita mo sa kanila ang yan, buhaya. Ayan, t-shirt, buhaya. So, sabi nung, sales assistant, sabi niya, here, crocodile. Yun na niya sa akin, maganda. Maganda talaga yung sapatos na crocodile. Tapos sinanong ko siya. Sabi ko, how much? Sabi niya, ganito, in one. Tapos kinampit namin, 80,000 pesos. Ang sapatos na crocodile. Kalimutan ko lang ngayon kung anong brand yun na daanan namin. 80,000 pesos. Ibig sabihin, kapag binalatan natin ang ating mga congressman at ginawa natin sapatos yung kanilang mga buka, ibigay tayo ng 80,000 isang pares ng sapatos. Balik ako sa Quadcom. Nag-imbestiga sila. Sinabi nila doon sa isang nakaupo na witness nila, si Rohina Garma. Sabi nila, Rohina, pinatay mo ang boss mo.
Meron kang mga kasama, pinatay mo ang boss mo. Pero, Rohina, hindi ka namin iimbestigahan sa pagpatay mo sa boss mo kung magsasabi ka laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Witness siya. Napanood natin lahat yon. Napanood yon ni dating Pangulong Duterte. Pero, may ginawa ba si dating Pangulong Duterte kay Rohina? May ginawa ba tayo kay Rohina maliban sa sinasabi natin online, sa social media natin? Wala. So, ibig sabihin, ibigay na nila yung interim release. Ang tagal na ng mga witnesses na nandyan. Walang nangyari sa kanila. Hindi pa siya Pangulo, naging Pangulo siya, hindi na siya naging Pangulo, nandyan pa rin yung witnesses na sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi siya makikialam sa investigasyon o sa trial man. Ang susunod na pwedeng magpa-interim release o hindi pwedeng magpa-interim release kapag nagdududa ang korte na gagawa ka ng krimen. Wala ngang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen ang gagawin mo? Merong mga police operations kontra illegal na droga. Yung Pabarang! May! Naalala mo, sabi dito sa harap, kulamin na lang daw lahat yan. 2,000 pulang! 2,000 won kulang. 1,000 pesos! Pasensya na ha. Sinisipon kasi ako na masakit yung lalamunan ko. Kasi inain ko yung mga sasarap na ice cream ninyo dito sa Korea. Paggising ko, sakit na nung, meron na siyang parang bukol dito dalawa. At parang sumisipon na ako. Dahil sobrang heat. Grabe man yung init ninyo. Uy! Grabe, init sa Korea! Hindi man ba na sa disyerto? Yes, ma'am! Normal ito? Yes, ma'am! Ito ang new normal nyo? Adjust kayo! Snap to you! Ganyan na talaga yan! Saan ako? Sa interim release. Kaya, ibigay. Hinihingi natin na ibigay niya na yan. Hindi naman yan tatakbo. 80 years old, may mga sakit. Gusto lang niya umuwi ng Davao City. Lahat ng witnesses niyo buhay na buhay simula noon hanggang ngayon. Si Trillanes, aabot na yan ng senior citizen. Diba? Walang nangyari sa kanya. Kahit yung kulak umang hindi effective. Diba? Meron ko ba siyang krimen na gagawin? Wala nga krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen na gagawin? Diba? So, iyan ang kiusap sa ICC. Ibigay na ang interim release. Ang susunod, yung jurisdiction na naririnig ninyo lagi. Nag-imbestiga sila 1 taon pagkatapos na lumampas na ang 1 taon pagkatapos natin umalis sa ICC. Ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-imbestiga.
Kasi meron lang period na pwede ka mag-imbestiga. Labas nun, hindi na pwede. Kasi ang lalabas yan, kung walang period, ay pwedeng buong buhay mo, 100 years na ang dumaan, ay mag-iimbestiga pa rin sila. Hindi pwede yun. Kaya ang hinihingi ng mga abogado, i-dismiss ang kaso kasi wala ngang jurisdiction. Yan ang dalawang bagay na hinihingi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At yan din ang rason kung bakit tayo nagsama-sama, nagpapakita ng suporta at sumisigaw na bring him home. Bring him home! 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 Meron tayong Free Duterte Now rally. I-release na ninyo yan. Hindi yan tatakbo. Ilang beses na siya nagsabi, a-attend siya ng trial kung sinasabing a-attend siya ng trial. Yan lang naman ang kinakatakutan nila na mawala yung kanilang akusado, yung kanilang suspect. Ang susunod ay ang ating diskusyon sa nangyayari sa ating bayan. Dahil nabudol tayong lahat. Huwag na nating pagdating. Inday Sara, kasalanan mo ito lahat. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, akala ko kasi, di ba kasi, nakita naman natin kung ano yung ama. Nakita natin yung martial law. Nakita natin kung anong klaseng korupsyon at ill-gotten wealth ang nilamas nila sa Pilipinas. Akala ko, nagkamali nga ako sa akala ko. Ang gusto niya ay mas magandang Pilipinas kung ano yung nakikita at nararamdaman at tinitirhan natin ngayon. Kasi bakit ba? Kasi nandoon yung mga anak natin. Na sila din yung susunod na mga Pilipino na maninirahan sa ating bayan. Kaya gusto natin, iiwan natin ang maayos, maganda, maunlad, may disiplina na mga mayaman na mga Pilipino at na bayan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ganyan ang paningin niya sa kanyang kailangan gawin para sa bayan. Hindi ko alam. Bakit lahat tayo pare-pareho ng pangarap para sa ating bayan. Pero merong iilan, ang malas pa natin, nakaupo sila lahat sa posisyon sa gobyerno, hindi pareho sa atin ang kanilang pangarap para sa bayan. Pangarap para sa bansa. Kaya, bukas ay State of the Nation Address. Sayang ang data. Kaya nga, ayaw ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Gusto mo na,
basagin yung screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo, mami. Hindi na ako manonood. Babasahin ko na lang. Wag na rin magbasa. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa tao bayan. Ano na namang pambubudol. Ipunin ang tubig baba. Ano mo lang. At mag-swimming ka na lang dyan kasi ganyan talaga. May bagyo, may baha. So bakit? Kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, normal na yan, at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bilyon-bilyon. Control nila yun. Nasa buslat. Bakit? Hindi na. Yung sinasabi niya, at yung sinasabi niya sa susunod na araw, sa susunod na linggo, magkaiba. Hindi na siya, wala na sa wisyo, sa Tagalog. Ulat na lang din na 20 ang bugas. 20 ang bugas. Hindi ko alam kung saan galing yung naisip niya, na ipinangako niya para sa taong bayan na gagawin ng pamahalaan na 20 pesos ang kilo ng bigas. Kung alam niya na hindi magagawa yon, ibig sabihin noon siya ay nagsisinungaling, nambubudol. Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss sir. Ikaw man representative nila. Hinahati-hati lang nila. Karamihan ng pera pumupunta sa bulsa, yes, at sa mga walang kwentang programa. Kasi hindi siya nabibigay sa mga priority programs ng government. Paano ko nasabi yun? Galing ako ng Department of Education. Pinapirma nila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip ako. Napaisip talaga ako. Ako ba ang mali? O nakasanayan na lang nila na ganyan ang kalakaran? Hindi napupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin. Dahil yung budget ay inuutang. Mag-utang ka para ka gumawa ng tulay mula sa Sorsogon papuntang Samar, mula sa Leyte papuntang Surigao, at pabalik ka naman Zamboanga papuntang Dumaguete, Dumaguete papuntang Siquijor, papuntang Cebu. Kung mangungutang ka para itulay mo yan lahat, okay lang. Pero kung mangungutang ka dahil ibibigay mo 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 5,000 sa akin, 5,000 sa'yo. Walang kang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan.
Dahil mali ang paggamit na pera na inutang. At paano mo yon mababayaran? Doon sa mga bigay mo, bulsa mo, walang babalik na investment sa ekonomiya. Hindi tataas ang ekonomiya. Dahil pangit pa rin ang bayan. Bagsak pa rin ang iba't ibang lugar natin. Susunod. Ano oras na? 4? Hindi. Kasi sa kanila, alas 5 lang na tayo dito. Sanyasan niyo ako pag umabot na tayo ng 4:30 ha, kasi magpicturan pa tayo. Dami natin. Okay? As ako, sa SONA bukas, magbubudol na naman sila. Ang susunod ay yung walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar ng bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And, anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Di ba sumasandal? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling. Kumikiling na ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yun. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala kang, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mo. At ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipaggirian sila sa China. Meron tayong arbitral award. Sinasabi sa atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipaggirian ka doon sa dagat. At ano sabi niya ngayon? Sa girian ng teritoryo ng Cambodia at Thailand. Ang sabi niya, tutulong ang Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan doon. Pero anong ginagawa niya sa bayan natin? Tinutulungan niya ang interes ng dayuhan, interes
ng ibang bayan Ang tayo lubog. na makipaggirian sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko, hindi ko lang alam kung napapansin niya. Iba ang sinasabi niya ngayong araw na ito at iba din ang sasabihin niya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Habang lumalala ang kalagayan ng ating bansa. Lagi akong tinatanong, ano bang magagawa natin, Inday Sara? Ang magagawa natin ay magkaisa tayo. Sabihin natin sa pamahalaan, maraming maling polisiya. Dapat ninyo itama. Unang-una na, hindi ninyo kami pwedeng sabihan na magtiis na lang kami at new normal na yan. Hindi ninyo kami pwedeng sabihan na wala na tayong magagawa. Dahil, bakit? Ganito ang bansa ng Korea. Hindi perfect, pero madaming maayos. Marami pang ayuda. Bakit? Marami pang ayuda dito. Alam nyo, pumunta ako, diba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala Pamilya ko. sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Yes. Sabi. Naulaw. Dahil walang nagmamalasangit na Paano magsabi kaya sa Starbucks? na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Na hindi pwedeng okay na ito. Bayan ito ng mga anak natin. Patapos na tayo. Anong edad ko? 28. Okay, sandali. Kahapon, nagsakay kami ng international taxi. So, yung Koreano na driver, marunong siya mag-English. Pero hindi kami nagsabi kung sino kami. Hindi kami nagsabi sa kanya. Basta nagpa-drive lang kami sa mga kailangan namin gawin. Overheat. Sabi nung, taxi driver, Kailangan pa sa ka ng payo. may atawa naman daw ako. Ang init. Tulog namin. Ayaw lang mag-ano. Nagigil ako. Sabi na, may atawa naman daw ako. Ayaw lang mag-ano. Ayaw lang. Tapos sabi ko sa kanya, wala, 28 years old lang ako. Oh, 28 years old lang ako. Patapos na ako sa mundo na ito. Yung anak ko, 8 years old pa lang. Ayaw ko na iiwan yung bayan natin na magulo. Na ang mga bata hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Na ang mga tao ay walang oportunidad sa trabaho. Gusto natin ang bayan na hindi tayo kailangan umalis dahil sa pangangailangan. Aalis lang tayo dahil kagustuhan natin umalis. Ayaw natin ng future na kailangan nating iwanan ang ating mga anak. Kasi dito sa bayan natin sa Pilipinas, walang trabaho, walang kita, walang
oportunidad. Ayaw natin yun. Ayaw natin na mag-iwan ng lupot Picture na. sa utang at hindi maayos na Pilipinas sa ating mga anak. Yan yung kailangan natin ipaintindi sa mga tao na mag-State of the Nation address. Yung mga kasamahan niya doon, magpapalakpakan sa lahat ng sinasabi niya na hindi naman natin nararamdaman doon sa ating mga barangay. Doon sa ating mga tahanan. Kasi kahit ano pa man ang sabihin nila, yung mga picture nila, yung mga numbers nila, mga sulat nila, hindi natin nakikita sa ating mga komunidad. Kailangan natin ng mas maayos na pamamahala sa ating bayan. We deserve better. Hindi kami ang sasabihan, hindi tayo ang sasabihan na okay na yan. Ganyan talaga yan. Hindi pwede ganyan ang sagot ng gobyerno. Duterte! 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 Alam nyo, kahit saan ako pumunta, yan ang sinasabi ng taong bayan sa akin. Pero paalala ko lang sa inyo, hindi ito trabaho lang ng isang tao, ha? Trabaho ito ng lahat ng Pilipino. Lahat kayo dapat may kialam sa kung anong nangyayari sa ating bayan. Dahil lahat kayo may anak. Ngayon lang, dalaga pa ako. Dito sa Korea. 28 years old lang ako. Dahil lahat kayo, may anak. At lahat yun, lahat sila nandoon sa Pilipinas. Ayaw natin na ang ating mga anak ay tulad ng pinagdadaanan natin. Nabuwisit sa araw-araw na pangit na kalagayan ng ating bansa. Kita mo? Ang gusto natin, hindi nila pinoproblema ang sweldo, ang pagkain, ang kung ano pa yung Mahal ba? kailangan na pambayad ng upa, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng lahat. Ayaw natin na ganun ang kanilang kinabukasan. Ang gusto natin na kinabukasan para sa ating mga anak ay Kaya kayo? may bonus, ang laki ng bonus ko sa sweldo ko, saan kaya kami mamamasyal. Ganon ang gusto natin na kinabukasan ng ating mga anak. Yung mga pangarap natin para sa sarili natin na hindi natin magawa dahil kailangan natin maghanap buhay. At kailangan natin kumayod. 5 ang trabaho. Sa may stick. 6 ang trabaho. Ako yan. Mukhang talaga. Mag-asawa, sir. Yan din ang sabi ng asawa ko sa akin. Wala sa may mukay. Kaya minsan hindi ako nagsasabi na ito ang gastos, sir, sa kanya. Bye-bye, kubo. Mahal daw ang, mahal daw ang, 4:30 na daw. Okay. So, interim release jurisdiction sa ICC. So, bayan natin, kung natin tigilan Speaker. ang paghingi sa pamahalaan ng karapat-dapat para sa taong bayan at sa ating bansa. Mga kababayan, ang lahat
ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Syukuran.